Bilang isang artist, isa sa mga pangarap ko yung makapag-design at makapag-paint ng basketball court. Kaya lang isa akong OFW, kaya naisip ko baka imposible ko yun na magawa. Pero nagawa ko eh. Welcome nga pala dito sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Kel Martin, isa akong artist na nandito nga sa South Korea bilang isang OFW. At tuwing Sabado nga, kapag sinisipag ako lumabas, madalas nakikipaglaro ako sa mga ibang tropang Pilipino rito ng basketball. Minsan may mga makakalarong Koreano, minsan wala. Madalas puro Pilipino lang talaga. Pero yun, madalas kami nagkikita pag Sabado. Siguro mga 4:30 onwards, tas bahala na kung makailang laro. Ang mahalaga sa amin makapagpapawis man lang. Yung literal na pawis ng basketball, hindi yung pawis sa trabaho. Siyempre, ito yung parang kailangan namin physically. May kakaibang pawis kasi kapag pag yung alam mo sa trabaho ka pinawisan, unlike sa sports, parang mas komportable yung pawis na lumalabas kapag sa sports. Anyways, di rin pala kami madalas magpustahan. Tsaka pare-pares din namin na hindi trip kasi nagiging seryoso yung laro kapag may mga puste. Pero madalas, kapag may nanalo or may natalong team, tubig talaga. Umibili na lang kami ng tubig. Pero kapag na-tsempo naman na nakakaluwag-luwag, syempre minsan, Gatorade o kaya may chicken pa. O kaya may ice cream pa kung minsan. Sobrang bihira lang naman nun. Pero kahit pa paano, nag-enjoy kami na sama-sama kaming nagme-merienda. At kapag nagba-basketball nga kami, madalas nilalakad ko na lang yung mula sa bahay papunta sa court. Siguro mga 10 minutes walk lang naman, kaya kayang-kaya. Pero ibang mga tropang Pilipino, mas trip nilang nakabike. Sa akin, mas gusto ko maglakad. Kumbaga, yun na kasi rin yung warm-up ko. Tsaka gusto ko talaga sinusulit ko yung nakikita ko ngayon dito sa Busan, South Korea. Especially yung mga simpleng lang nila, mga simpleng pwedeng lakaran. Nagkalat din nga rin pala yung mga public CR dito. Kaya sobrang accessible, lalo na't sobrang lapit lang nito sa court. Pasado alas 5 na yan nung nagsimula kami mag-basketball. Kaya hindi na masyadong mainit. Kaya komportable na rin na pagpawisan lang ng tuloy-tuloy. Kapag kaya pa ng katawan namin, tapos marami pang player na nag-enjoy, minsan inaabot kami ng 3 to 4 games. Sipin mo, ganun na yung kahaba yung nilalaro namin na dati isang laro lang, sobrang hingal na kami. At mag-alas 8 na yan, pero may araw pa din, maliwanag pa din. Pero nagpe-prepare na rin kasi kami talaga niya na umuwi. Kasi syempre may mga kanya-kanya pa kaming gagawin pag uwi namin. So pagtapos ng laro, so kanya-kanya na kaming sibat niyan. So yung iba mga nakabike kaya mas mabilis na nakakauwi. Yung iba naman dumadaan pa ng convenience store or sa mga bilihan ng karne para mamalengke. Basta kanya-kanyang lakad na. Pero sa akin mas ina-appreciate ko pa yung paligid. Naglalakad-lakad lang ako, tamang chill lang, tamang pictures, video. At kapag pauwi na, dito ako madalas tumatambay. Meron kasi ako nadadaanan na mini park. Yan, dito ako nagchichill. Dito ako mas nakikita yung mga anak ko na naglalaro. Pero syempre, wala sila, kaya ako lang muna mag-isa. Tamang isip-isip, tamang senti, tamang imagine kung ano dapat kong i-drawing. And speaking of drawing, panibagong art venture na naman to, at this time gumamit ako ng oil pastel at sobra ako nag-enjoy kahit bihira ako lang to gamitin. At itong papel na to na nabili ko pa sa Pandayan Bookstore nung minsan akong nagbakasyon sa Pinas. Pati itong gallery na oil pastel. Ito, in-order ko na lang to dito sa online store. Pero meron ako na unang brand, yung Faber-Castell na oil pastel. Kaso hindi ko siya trip eh. So, nag-upgrade ako ng Mungyo.
So, sinimulan ko nga tong artwork ko ng pag-sketch gamit yung mechanical pencil. Naisip ko ng mga nakarang video ko pa na every time na may bago akong material or media na susubukan, gagawa kagad ako ng self-portrait. Tsaka, syempre, na-challenge ako pag portrait din kasi. Bukod doon, ito na din yung magiging thumbnail ng YouTube video na to. Naisip ko kasi na wala namang ibang magdo-drawing ng mukha ko sa ngayon, kaya ako na lang muna, puro mukha ko na lang muna yung drawing ko kapag may bago akong susubukan. Anyways, makikita mo nga pala yan sa playlist ko kung ano yung mga art materials or media na nasubukan ko na. Hindi rin pala ito yung usual na ginagawa ko kapag nagdo-drawing ako. Madalas kasi nagsisimula ako especially pagkukulay madalas nagsisimula ako sa mata, kilay, basta yung mga parteng muka. Pero this time iniba ko. Sinimulan ko yung artwork sa lower part, tapos pataas na. Madalas kasi kapag nagkukulay na ako, tapos napansin ko na error yung yung bandang mata or yung kilay or sa mukha pa lang may sablay na. Minsan may pagkakataon na inuulit ko yung artwork ko. Pero this time, ayoko na ulitin. Gusto ko isang subok lang. Bahala na si Batman kung anong kalalabasan. Naisip ko yun na dagdag extra challenge na rin para sa sarili ko. Kung fundamentals ko ba is sapat na or hindi pa. Tsaka syempre, lalo na't bagong art materials to or media na ginagamit ko. Isa na din na nakita kong advantage. Syempre, kapag sa lower part ako nagsimula, na lalaman ko kagad kung okay ba yung ginagawa ko, yung process ba, kung tama ba yung mga ina-apply ko, yung application, kung tama rin ba yung pagbe-blending na ginagawa ko. Kumbaga, as early as possible na alam ko na kagad kung kung magiging maganda yung output nito. Kaya habang dinodrawing ko to, medyo komportable na ako na magagawa ko naman to kahit paano ng maayos. Kaya wala nang dahilan para ulitin pa. Pero syempre, di ko rin naman na itatanggi na medyo nahihirapan ulit ako mag-adjust kasi nga halos buwan yung pagitan nung huli kong beses na ginamit to. Kaya minsan nakakalimutan ko yung tamang technique, tamang hagod. Pero kahit papaano naman pinipilit ko na galingan na sa paggawa pa rin ng artwork. Kumbaga, sa ngayon, mas nare-realize ko na di bali ng pangit yung pagkakagawa ko or yung output, mahalaga, maalala ko lang ulit yung application. Sa dami kasi ng mga art materials na meron na ako, yung ibang mga naunang ginamit ko na or yung mga na-vlog ko na, minsan hindi ko na sila ginagamit. Hindi dahil sawa na ako or hindi dahil expert na ako. Minsan nakakalimutan ko lang talaga. Kagaya ngayon, lately, medyo nag-enjoy talaga ako sa pag-watercolor. Kaya yung kagaya ng mga gouache, ink pens, yan, sobrang bihira ako na sila gamitin. Anyways, ito nga pala yung mga unang artwork na ginawa ko gamit yung oil pastel. Gaya nga ng madalas kong binabanggit dito sa YouTube channel ko na mahilig talaga ako sa mga art challenges. Kaya nung nagkaroon ako ng oil pastel, gusto ko portrait kaagad. Nagtingin-tingin lang ako nun sa Pinterest ng reference. Tapos nanood ako ng mga sangkatutak na video all about oil pastel. At itong horse na artwork ko na to, ito yung isa sa mga pinakapaborito kong artwork. Ngayon nasa Pilipinas na to. At ginawa ko siya nung Chinese New Year. Tapos ito yung pinaka-latest na ginawa ko, gamit yung oil pastel. Gaya nga na sinabi ko nung intro na isa sa mga pangarap ko yung makapag-design at makapag-paint ng basketball court. Pero OFW pa ako sa ngayon, kaya talagang imposible pa siya. Pero nagawa ko siyang posible kasi ginawa ko siya sa papel. Gamit yung A3 size na poster paper, gumawa ulit ako ng panibagong artwork. Pero syempre this time gusto ko mas matindi. Gumawa ako ng layout ng basketball court, pero syempre sa A3 size paper lang. Kinuha ko lang dyan yung mga pinaka-importanteng linya, kagaya ng nasa center court, tsaka yung 3-point line, free throw line, tsaka yung outside line. Basta yung mga importante lang. Ito na rin yung magsisilbing grid lines ko kapag dumating yung point na may nag-offer sa akin na gumawa ng artwork sa basketball court. Anyways, yung napiling subject ko pala para sa artwork na to, kilala na ng lahat.
Especially yung mga nagbabasketball or kahit hindi nga rin basketball player. Siguradong kilala na to. Kahit ng mga celebrity or ibang atleta na hindi naman basketball player, imposibleng walang nakakakilala sa kanya. Siyempre si LeBron James. Yan din yung pinaka number 1 na iniidolo ko pagdating sa basketball. Kung babanggitin ko lahat ng mga achievements na ito sa loob or sa labas man ng basketball court, sigurado mamamaos lang ako. Kaya alam kong kilala nyo na rin naman na siya. Anyways, inabot yata ako ng 9 na oras nun. Pero hindi tuloy-tuloy In between, syempre, kumakain ako, nagpapahinga, tapos balik ulit sa drawing. Iniba ko din pala ulit yung approach ko rito. Syempre, after ng maduguang sketching, kinulayan ko na agad sa mukha pa lang agad. Kung yung naunang artwork, nagsimula ako sa lower part, eto naman, nagsimula ako sa mukha kaagad. Iniisip ko kasi na kapag natapos ko na yung sa mukha na area, madali ko na mahabol yung ibang part kung sakali magkamali man ako. Pangalawa, syempre nakapag-warm up na rin naman ako bago ko gawin to. Kaya kahit papano, kumpiyansa na ako na magagawa ko rin ulit to ng maayos. Honestly, marami akong reference na pinagpipilian. Kaso, para sa akin, ito yung pinaka-perfect or yung pinaka-nag-stand out para sa akin. Bukod doon, wala pa kasing lumalabas na picture nung paglipat niya sa Philadelphia. 'Di ba? Yun sana gagamitin ko para mas recent. Pero dahil wala pa nga, naisipan ko lang yung team niya nung nasa Cavaliers pa siya. Maganda kasi yung pagkakakuha dito ng photographer sa kanya. Alam mo yun, yung kitang-kita, yung gigil niya, yung determinasyon niyang manalo. Na hanggang ngayon na tuloy-tuloy pa rin. Na mararamdaman mo pag nangalabaw talaga siya. Alam mong parang hindi talagang tumatanda. Talagang sobra yung passion niya pagdating sa basketball. Bukod doon, kaya ako talaga iniidolo si LeBron James kasi yung disiplina niya, tsaka yung mga katatagan niya mula nung pagkabata niya hanggang sa more than 2 decades na siyang naglalaro sa NBA. Higit doon, syempre, yung pagiging tatay niya sa mga anak niya, yung pagiging loyal niya sa asawa niya. Napakadaming dahilan para idolin si LeBron James. Di ko na nga lang maisip kung bakit hanggang ngayon may basher pa tong taong to O dahil sobrang diehard fan lang din sila ni Michael Jordan. Talagang hanggang ngayon pinagkukumpara pa yung mga achievements tsaka yung mga naambag nila sa basketball. Ako kasi personally, hindi naman ako tumitingin kung sino yung champion o sino yung hindi. Yung dati kong idol, si Vince Carter, never naman din yung nagkaroon ng ring pero in-idol ko pa rin. Pero nga nung nakilala ko si LeBron James, yun, parang doon ko talaga mas na-appreciate yung greatness niya. Doon ko na ni-research yung mga achievements niya. Ganito pala to. Pati yung gameplay niya rin mismo, sobrang lupit. Kaya, wala nang dahilan pa para i-compare siya sa ibang NBA players. But, anyway, so far so good. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa artwork na to. At sa paggamit ng oil pastel, sobrang dami kong natutunan. At talagang gagamitin ko pa rin to ng mas madalas. At kung isa ka naman artist na gusto rin mag-oil pastel, siguro bibigay ko lang sa yung tip, yung bumili ka rin ng Gallery Mungyo na oil pastel. Ito, nire-recommend ako talaga to kahit medyo messy lang sa kamay. At bago ang art reveal, I'm hoping na sana umabot sa point na kaya ko na mapag-design at makapag-paint ng basketball court. Pero sa ngayon, here's the result.